Ang estudyante sa Luacan Road, totoong kwento, Baguio City, 2001. Ako si Marisa, dating estudyante ng Universidad sa Baguio City taong 2001. 3 taon akong nag-board sa may Luacan Road, malapit sa kilalang haunted na lugar na Diplomat Hotel at Philippine Military Academy. Alas 9 ng gabi noong Pebrero, mag-isa akong sumakay ng jeep pauwi mula Session Road. Medyo malamig, at madilim ang paligid. Ako lang ang pasahero, si Manong driver, tahimik lang. Pagdating namin sa may Luacan Road, may sumenyas na estudyanteng babae sa tabi ng kalsada, naka-uniform, may dalang bag. Pinahinto niya ang jeep, sumakay siya at umupo sa likod ko. Tahimik lang siya, di ko siya masyadong pinansin. Pero napansin kong basa ang kanyang uniforme. Akala ko galing lang sa ulan o sa swimming. Makalipas ang ilang minuto, binigkas niya ang isang address. Luacan proper, stop po ako sa may waiting shed, mahina niyang sabi. Paglingon ko, medyo nagtaka ako. Ang putle niya, walang galaw, tila malamig ang paligid. Pagdating sa tinukoy niyang lugar, tumigil si Manong driver. Pero walang bumaba, paglingon ko, wala na siya. Tinanong ko si Manong, Manong, nasan po yung babae? Napahinto siya ng saglit, at sinabing, ikaw lang ang sinakay ko, iya. Kinilabutan ako. Pag-uwi ko sa boarding house, ikinwento ko ito sa kasama kong si Ate Jenny. Natulala siya. Tinanong niya ako, anong hitsura ng suot niya. Sabi ko, blue na uniforme. Parang high school. Basa yung skirt. Wala siyang sapatos. Lalo siyang natakot. Marisa, may kwento ang mga taga rito. Bawat Pebrero, may nagpapakitang dalagita sa Luacan Road. Estudyanteng nalunod daw sa field trip noong 90s. Ang sabi, humihingi pa rin siya ng sakay, pero hindi na nakakarating. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Kinabukasan, napadaan kami ni Ate Jenny sa simbahan. Nagdasal kami para sa kaluluwa ng batang babae. At mula noon, tuwing gabi akong umuuwi, nagsisindi na ako ng kandila at nagdadasal habang nasa biyahe. Hindi ko na siya muling nakita. Pero tuwing dumadaan ako sa Luacan Road, pakiramdam ko may nakatingin mula sa kadiliman. Hanggang ngayon, 20 taon na ang nakalipas, dala ko pa rin ang alaala ng gabi ng aking engkwentro. Isa lang ang sigurado ko, hindi lahat ng pasahero ay buhay.